So we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay Goosebumps Top 5. At ito ay pinamagatang isa sa pinakang unang documented full body operation sa pulsa camera. At kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at nandyan lang po yan sa may baba. So ano pang hinihintay natin? Let's without further ado, simulan natin. Habang wala pang bagong upload sina Nox Top 5 at Bizarre Bob. So dito na muna tayo kay Goosebumps Top 5. I hope po ay di nyo po ako i-copyright, okay? Dahil ito lang yung aking ginagawang content. Mag-react ng mga gantong klaseng content. Katulad na lang nito, mga top 10 scary videos, mga ganyan. Dulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Dogs can't see ghost. Nagrenta si Emma ng Airbnb kasama ang kanyang dog pet na si Rosie. Nanonood lang sila sa sala nang biglang naging tense ang kilos ng kanyang alaga at nagsimula itong tumahol sa kusina nila as Ang cute. if meron itong nakikita. Thinking it could be a ghost, nag-video agad si Emma at ito ang kanyang nakuha. Is there a ghost? Fun episode. Jump. Is there a ghost? Yeah? What is this first? Where's the ghost? Right there? Where? Where is it? She's staring at the wrong spot. Makikita mo si Rosie na may tinatahulan sa kusina kahit wala Pag ganyan ng kilos, matik na yan. namang ibang tao doon. Fixated ang aso sa lugar na makikita mo na on high alert siya. May nasa sense kaya ang alaga ni Emma na hindi niya nakikita? Pinagpatuloy niya ang pagbe-video at ito ang nangyari. What the fuck? This time, makikita mo si Rosie na huminto sa pagtahol at napahinto na lang ito sa kanyang ginagawa. May shadow dun, no? Ang pagkano nung aso. Pero hindi pa din maputol ang tingin ng aso sa kusina. Hanggang sa napatakbo na lang ito malapit kay Emma. Nang ipan niya ang camera, makikita mo ang anino na bigla na lang lumabas sa sahig na parang hinahabol ang aso niya. Napansin ito ni Emma kaya mabilis niyang ibinalik ang pagkakatutok ng camera kung saan niya nakita ang anino pero bigla na lang din itong nawala. Ang sabi niya sa caption, haunted daw ang Airbnb na nakuha niya. Espiritu nga kaya ang aninong nakasunod kay Rosie? Ikaw na ang magpasya. Nakita ko din agad. May gumalaw eh. Hospital demolition. During the demolition of the Royal Adelaide Hospital, maraming trabahador ang nagrereklamo at nababalitang maraming mga unnatural happenings sa gusali. Ang ospital ay kilala bilang haunted at ang lugar nga daw ay pinamamahayan ng mga spirito sa napakatagal na panahon. Ito ang isa sa mga insidente na na-experience ng mga trabahador nila. And there's no cunt behind there, right? I'm staring there the whole. Yeah, fuck it. It's got to be some reason for it, eh? Yeah, good. Ain't no more. What are all these fucking moth? There's no one walking past that door that fucking much. Wait, mate. Habang nagtatrabaho sila, napansin nila na may movement sa likod ng tarp na nakaharang sa pinto. At doon Hindi ko nakita yun kasi pinabasa ko itong may nakasulat. maririnig mo ang pagsigaw ng isa sa mga trabahador dahil sa takot nito nang makita niya ang anino na gumagalaw sa likod ng tarp. Para siguraduhin wala silang ibang kasama sa loob, tiningnan ng isa sa mga kasamahan nila ang loob ng kwarto. Pero wala naman siyang nakita doon. Matapos nun, mas malinaw mong makikita ang paggalaw ng anino sa loob ng kwarto. Oh, it's No fucking shit, it's there again, dude.
the fuck? Okay. You alright, mate? Oh, Kim was right. Fucking, that's the last time I was standing here by myself. Wouldn't you just freak, eh? Yeah, I did. That's why I thought it was like someone joking around. No, I'm glad May mga boses din pala. Tapos shadows. it's done now. Oh! Why is it just above that line? Can you explain that? No. Parang alam ng entity sa loob na pinapanood siya ng demolition crew. At one point, makikita mo pa ang anino na parang lumutang sa ere at halos matakpan na nito ang liwanag na nanggagaling sa kabilang kwarto. Mesmerized and at the same time, being weirded out sa nakikita nila. Natatawa na lang ang may hawak ng camera sa nangyayari. But what do you think? Is this a case of an actual paranormal event happening just right in front of him? Dahil sa dami ng bilang ng mga namamatay sa ospital araw-araw, hindi na ako magtataka pa. Voice in the Park. Magkasamang namasyal ang magnobyo sa San Diego Presidio Park isang gabi. Dahil medyo late na ay wala ng ibang tao doon at bakante na din ang parking lot nito. Nais sana ng dalawa na lapitan ang Padre Cross o ang Memorial Cross ni Father Junipero Serra. Siya ang naunang pare na nag-convert sa mga Native Americans para maging Katoliko. Dahil nga madilim na nung oras na yon, ay medyo nagkakatakutan pa ang dalawa. We're Presidio Nakuha pang magtakutan. in San Diego. Just come real quick. Yeah, like when I saw, cause I don't. Oh, stop! You fuck! Pa. What the fuck was? What was that? What Ano? the fuck was? Ano? Wait, did you hear that? Dahan-dahang naglakad ang dalawa papunta sa Memorial Cross. Nang malapit na nga sila dito, maririnig mo ang isang bulong o mahinang boses ang sinabihan silang, "Get out!" What the fuck was? Matapos nang narinig Grabe naman sigaw ni ate. nilang boses ay napatakbo na lang ang dalawa. Meron nga bang multo ang nagbabantay sa krus na to? At ayaw na nitong may gumagambala pa sa lugar na yon lalo na sa gabi? Although it may be terrifying, hindi pa din natin masiguro kung disembodied voice ang narinig nila o maaaring may homeless person din doon na hindi lang nahagip ng camera na pinapaalis sila. Ikaw na ang humusga. What the fuck was? Subtle movements. In this video, Grabe yung sigaw ni ate. na galing sa account ni Nico, naniniwala siya na merong something supernatural at play happening in her apartment. May mga Pinatay niya, tapos nagbukas din agad. bagay na nangyayari sa paligid niya na hindi niya maipaliwanag. Isang beses, habang siya ay naglalaba ng 2:00 ng madaling araw, ito nga daw ang tanging oras na naggagawa niya ang course niya dahil sa trabaho niya. Nagulat na lang siya nang may marinig siyang ingay sa likod niya. Nang tingnan niya ang CCTV, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Itong may gold na kulay. Piling ko ito yun. Ayun. Charger. Charger ba o ano? Sa kitchen counter, makikita mo ang isang bagay na naka-charge doon. Habang busy siya, bigla Ay, hindi. AirPods ata to. na lang gumalaw ang bagay na ito pakanan at nahulog sa counter. Kakaiba ang AirPods nga yung nahulog. Okay. nangyari dito dahil hindi ito simpleng nahatak ng cord pababa.
Makikita mo na nag-slide muna ito pakanan at bigla itong umangat na parang ibinato bago ito mahulog. As if someone or something picks it up and slams it on the floor. So, is her apartment really haunted o ito ay maaaring elaborate hoax lang? Ikaw na ang magpasya. Full body apparition. Ang videong ito na ini-upload sa channel na Electrica Man. May mga grupo ng mga magkakaibigan ang nagpunta sa isang abandoned haunted house para mag-ghost hunting. Gamit lamang ang camera, sinuyod nila ang lugar at pagdating nila sa hagdan. Habang pumapanik sila, hindi nila namalayan na may nahagip na pala ang kanilang camera. Okay, everybody. Hold still for a second. Uy, Hello? nakita nyo ba? Ang nakita ko, ulit natin. Okay, everybody. Hold still for a second. Ay no, may duman no? Hello? Medyo may kalabuan na ang video at may kababaan ang quality nito. Important note lang, ang video na ito ay kuha pa 19 years? Sobrang tagal na ito. 19 years ago, kaya ganyan ang video. Pero sa footage na nakuna nila, nang maitutok ng nagbe-video ang camera sa itaas ng hagdan, makikita mo ang puting figurang nakatayo doon at naglakad ito papasok sa pinto sa kanan. Maliit lang ang figura at parang nga itong katawan lang ng bata. Tandaan, ang video na ito ay nakunan bago pa ang paglabas ng mga editing softwares, CGI at AI technology. Ito nga daw ang isa sa pinakanaunang video na may nakunang full body apparition sa camera. So, is this an actual ghost or is it something else? The Friendly Ghost. Sa videong ito na ibinahagi ni Susie Landon sa isang paranormal group, ayon sa kanya, may friendly ghost daw sila sa bahay na binuo pa noong 1853. What? So ilang taon na yun? Ang multo nga daw ay nakita ng lolo at ng anak niya, ngunit hindi nila na-videohan ito. Ang sabi niya, marami silang naririnig sa bahay na mga boses at paggalaw, lalo na sa gabi. However, she only shared these 2 videos. Ayun. Sa unang video, makikita mo lang ang alaga nilang pusa nang napatingin ito sa isang gilid ng kwarto. Matapos noon ay maririnig mo ang boses na may pagka-robotic ang tono na sinabing, "How did you find me?" At pagkatapos noon, Grabe naman, napakatalas ng pandinig. Grabe, galing. ay biglang nag-tilt ng kaunti ang camera. Although madaling i-debunk itong unang video, pero tignan ang sumunod na video. Dito naman, sa una wala kang makikitang kahit anong dust sa loob ng kwarto nang bigla na lang dumaan ang mist-like entity sa harapan ng camera. Para nga daw itong si Casper kung ikukumpara mo ang hugis nito. At sa pagdaan ng mist So hindi siya edited. Kasi kung edited yan, mahalata ko yan. 2023 pa oh. creature or entity ay pagdaan din ng flurry of orbs. Kahit na ang sabi ni Susie na friendly ghost, hindi ko pa din masasabi na pala kaibigan talaga to. After all, hindi nila alam pa kung ano ang pakay nito sa kanila. At bukod sa lahat, kung ito ay nakita na ng lolo at ng anak niya, maaari kayang nilinlang sila ng multo na to? Ang nakuha bang dumaan sa Ay no, parang usok no? So hindi naman siya edited. CCTV nila ay ang parehong multo na nagpakita sa kamag-anak niya? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na
ang bahalang humusga. Sana ay kinilabot. So, yun lang guys. I hopefully ay nag-enjoy kayo and ingat and God bless. See you in the next one na video. Paalam.